Mga kababayan, ang ating tunghayan ngayon na kwento ay tungkol sa buhay ni Marlene, 18 years old, nakatira sa bundok at mahirap ang kanyang buhay. Ngunit nagsisikap upang makatapos sa kanyang pag-aaral. Bago po ang lahat, bago po simulan natin ang kanyang kwento, sana po pakisubscribe po sa aking YouTube channel at huwag niyong kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video. Maraming salamat po. At narito na ang kwento sa buhay ni Marlene. Isang dalagang nakatira sa bukid na mahirap ang kalagayan ng kanilang pamilya. Tatawagin na siya sa kapangalang Marlene. 18 years old, nakatira sa isang liblib na lugar sa bulubundukin ng Davao. Ang dalagang yan ay may pangarap na makatapos ng pag-aaral na guro, na ngayon ay nag-aaral pa siya ng grade 12. 18 years old si Marlene na mahirap na pamilya. Ang kanyang ina ay naglalabada at tagapaglinis sa bahay ng kanilang kakilala. At ang kanyang ama ay magkukupra at tumatanggap ng mga iba't ibang trabaho na ipatrabaho sa kanya. Ikinuwento niya sa Rampage Channel na ating kakilala ang kanyang buhay. Nang kahirapan sa kanyang buhay ay minsan ay nakapaghina ng loob upang siyang mabuhay pang matagal dito sa mundo. Ayon sa kanyang kwento, ang kanilang pamumuhay at ang pamumuhay ng kanyang mga magulang ay napakahirap. Minsan, naikwento niya na ang kanyang mga magulang ay minsan ay mag-aaway dahil sa kakulangan ng pera, dahil walang nahanap na trabaho ang kanyang ama at palagi siyang aawayin ng kanyang ina. At yan ang hindi niya matanggap. Sabi niya na kahit mahirap ang kanilang buhay, na hindi sana mag-away ang kanyang mga magulang dahil lubhang nasasaktan siya nito. Isang araw na ikwento niya na nag-aaway ang kanyang ama at ina dahil sa pera. Dahil walang trabaho ang kanyang ama, pinalayas ito ng kanyang ina. At lumayas ang kanyang ama at nahirapan. Nung umuwi, awang-awa siya sa kanyang ama dahil ito ay pumayat at parang walang kain. Hindi siya pinapasok ng kanyang ina sa bahay dahil walang perang dala. Ang kanyang ama ay nagpumilit pumasok sa bahay at kakain na lang yung tinatirang pagkain nila. Nasasaktan si Marlene sa sinapit ng kanyang mga magulang na palaging mag-away tungkol sa kanilang kahirapan. Si Marlene ay isang batang mabait at masipag. Kahit mahirap, siya ay nagpatuloy ng kanyang pag-aaral na i-vlog ng Rampage Channel na ating kaibigan. Tinutulungan siya na magbuhat ng kanyang mga nakuha na yung mga gabing laaw na kinukuha niya doon sa bukid para ipakain sa kanyang alagang baboy na ngayon ay nanganak. Tinutulungan siya
vlogger na si Rampage Channel patungo sa kanilang bahay, bitbit ang tumulong sa kanyang nakuhang gabi. At no, nakita niya talagang ang kanyang alagang baboy ay mayroon ng biik. Kawawang awa ang batang ito dahil sa bata pa ang kanyang edad, nakaranas na ng kahirapan sa kanyang buhay. Sinabi pa nga na unfair daw ang mundo dahil daw sila'y mahirap. Halos hindi makakain. At kahit daw mahirap, tinitiis niya ang kanyang buhay upang makaraos sa kahirapan at nagpatuloy sa pag-aaral. Pinayuhan siya ng kanyang mga magulang at ng kanyang ama na kahit anong mangyari, magpatuloy sa kanyang pag-aaral na guro upang sila ay makaraos sa kahirapan. Dahil sa tulong ng Rampage Channel na may gusilak na puso na tumulong sa kapwa, na-vlog si Marlene at nabutan ng tulong ng kanyang mga sponsors na naawa sa kanya. Binigyan siya ng pera na 2,000 pesos noong unang vlog dahil ito ay sa pangalawang vlog dahil ito ay nakita ng kanyang viewers at naawa siya nito at nagpadala ng 2,000 pesos para tulong kay Marlene. Masayang-masaya si Marlene sa kanyang natanggap na pera. Hindi niya inakala na mayroon palang tumulong sa kanya gamit ang social media, gamit ng mga vlogger na naabutan siya ng tulong kahit siya ay nakatira doon sa bundok na ang pamumuhay ay sobrang kahirapan. Mga kababayan, sa pangalawang upload ng ating vlogger na si Rampage Channel, mayroong sponsor na naghatid at nagpadala sa kanya, nagbigay ng kambing, babae at saka lalaki, sa halaga ng 10,000. Binigyan siya ng kambing upang makatulong sa kanyang pamumuhay. At sa pagdating ng ilang linggo, may sponsor na nagpatid sa kanya ng pera at saka cellphone. So ang ating vlogger ay pumunta roon sa kanilang bahay upang maihatid ang tulong ng sponsor para kay Marlene. Nung dumating yung vlogger na si Rampage Channel sa kanilang bahay, agad na lumabas si Marlene upang salubungin sila. Pagkatapos, nakikipag-usap ang ating charity vlogger na si Rampage Channel sa kanya tungkol sa bagay na pinadala ng kanyang sponsor na awa sa kanya. Hindi nagtagal, inilabas ni Rampage Channel ang isang bag na may laman pala itong cellphone binigay ng kanyang sponsor. Maya-maya, pinakita ang cellphone at hindi natin inasahan na mayroon palang mga taong matulungin na handang tumulong sa kahirapan ng bawat nangangailangan na dapat tulungan. Ngayon, pinakita na at binigay ang isang bag na may laman itong cellphone na galing sa sponsor. So agad na binuksan ito ni Marlene at kita niya na ito ay may laman ng cellphone na mamahalin. Mahigit 9,000 ang
ang presyo po ng cellphone na yan. Nung nakita niyang cellphone, hindi may palagay ang kanyang sarili sa tuwa. Dahil bihira siyang magkaroon ng cellphone na ganyan. Pumuputok ang kanyang dibdib sa tuwa at kita natin ang ngiti sa kanyang muka na nagkaroon na siyang cellphone binigay ng kanyang sponsor. Kitang-kita natin sa kanyang ngiti ng saya, mga kababayan, na mayroon na siyang bagong cellphone na taliwas sa kahirapan, may naawa sa kanya upang mayroon siyang magamit para ma-update ang mga taong mag-sponsor at tumulong sa kanya. Yan, mga kaibigan. Nung natanggap niyang cellphone, masayang-masaya siya at hindi pa niya alam na mayroon pa palang pera na ibigay sa kanya. Sobra sa binili ng kambing at yung sobra sa binili ng cellphone. So sa awa ng ating Panginoon, ating Elohim, masaya ang ating naikwento na si Marlene na medyo nagkaroon na siya ng mga bagay na binigay ng sponsor sa kanya dahil sa kabutihan ng kanyang puso at dahil din sa kanyang sipag sa buhay. Kahit sa likod ng kanyang kahirapan, pinakita niya ang kanyang pagkamatulungin at sipag at pagsisikap upang maitaguyod ang kanyang buhay pagkatapos ng pag-aral upang maging guro sa darating na panahon. Tuwang-tuwa si Marlene na ating naikwento, at ngayon handa na ibinigay ang pera na sobra sa binili ng kambing at sa sobra ng binili ng cellphone. At binigay na ito ng ating kaibigang charity vlogger na si Rampage Channel na nagsisikap upang maihatid ang tulong ni Marlene na ating naikwento. Ngayon, binigay na ni Rampage Channel ang pera na sobra. At tuwang-tuwa si Marlene sa kanyang natanggap na biyaya mula sa kanyang mga sponsors na mayroong mabuting kalooban na tumulong sa kanya. At ang Diyos o Elohim ay magbigay ng panalangin sa mga taong mayroong kalooban na tumulong, magbigay ng kanilang mga sobrang panalangin at i-share sa mga kapwa mahirap. At dito na kinuha na ni Rampage Channel ang pera upang ibigay na ni Marlene. Ayan, mga kaibigan, tuwang-tuwa si Marlene sa kanyang natanggap. Maraming salamat sa inyong panood sa aking video, mga kababayan. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong lahat.